Akalain mong may taniman pala ng ubas dito sa La Union? Feeling ko tuloy nasa Europa ako. Bukod sa kanilang vineyard kung saan pwedeng mag-grape picking, meron din silang cafe na may mga putahing may mga ubas. Sarap, tamis. Ang isa sa unang farm ng ubas sa Pilipinas, wala pa ring kupas. Tikman ang mga inihahain nilang bagong putahe na mas pinasarap ng ubas. Noong 1972 nang umusbong ang vineyard o taniman ng ubas sa Bawang, La Union. Sinimulan nito ng magsasakang si Abelino Lomboy. Nagtanim lang siya noon ng 20 cutting ng ubas hanggang naging ekta-ektarya na ang mga ubasan sa buong Pilipinas. Dahil dito ay tinagurian siyang Philippine Grape King. 2018 nang pumanaw si Abelino, pero hindi nagtapos ang kanyang nasimulan dahil to the rescue ang kanyang mga anak. Ayan! Hi, Miss Gracia! Nako! Buti naman. Diyos ko, nakakatuwa naman itong grapes na ito. Bakit siya, dami naman nating mga local fruits, ano? Bakit ubas ang napili niyo itanim dito? Naisipan po kasi ng dad ko na parang wala pang nakakapagtanim ng ubas sa Pilipinas. Kaya naisipan po niyang magtanim ng ubas pang palit po sa tobacco dito sa Ilocos po dati. Dahil sharing is caring, hindi na lang sila ang may taniman ng ubas dito sa La Union. Actually, nagkaroon na po ng marriage transfer sa ating mga magsasaka po dito, specifically dito po sa Bawang. So napakadami na pong ring nagtatanim po ng ubas ngayon. Yung total po ng mga ating grape growers sa Bawang, nasa 100 plus na po kami, ma'am. Kahit sobrang alinsangan, kapag tag-init, di raw ito iniinda ng mga ubas. Sobrang init dito sa inyo, di ba? Hindi ba nahihirapan yung mga ubas? O mas gusto ba niya yung mainit? Actually, Miss Susan, tama po kayo. Mas gusto po niya ang mainit na lugar. Kaya akbang-akpamot dito sa La Union at saka Ilocos region po. Ang isang puno ng ubas kayang mamunga ng 15 kilos kada taon. Hanggang 15 taon tumatagal ang isang puno ng ubas. Ito po ang tinatawag nating Red Cardinal variety. Ito pa yung isang early maturing variety kung saan po nahihinog po siya ng as early as 75 days po. Ito naman po ang tinatawag po nating Black Riviere variety. Kumpara po sa Red Cardinal, ito po ay isang late maturing variety kung saan ito po ay nahihinog ng 110 to 120 days naman po. At dahil summer ang peak season nito, hindi pa huhuli ang mga turistang ito na galing Pagbaco or Cavite. Bakasyon lang dito sa La Union, yung beach lang. Yung papunta namin dito, ni-research na ng kaibigan ko na may grape picking nga dito. Tapos yun. Para ma-experience namin kasi ang alam ko sa lang to sa ibang bansa. Meron nakaka-amaze lang na meron na pala dito. Kasi matamis pero may 350 pesos ang kada kilo ng mapipitas na ubas. Bukod sa kanilang grape farm, nagbukas na rin sila ng cafe kung saan ibinibida nila ang mga pagkain may sangkap na ubas. Dahil po nga sa karamihan po ng turista, pag nagpunta po ng grape picking, nagugutom po yan. So gusto po nila makatikim din po ng iba't ibang putahe na meron din pong ubas. Matakam sa kanilang sinigang sa ubas, braised beef with ubas, at ang bestseller na pizza, syempre, may ubas din. Sa pagluluto ng sinigang na salmon, birding ubas o yung mga hindi pa hinog ang ginagamit na pampaasim. Pipisain lang ang ubas para lumabas ang katas. Lalahukan ng kamatis saka ilalagay ang isda at dahon ng kangkong. Pakukuluan lang hanggang maluto. Para sa braised beef, pakukuluan lang ang karne ng baka sa kanilang secret sauce, lalagyan ng carrots at pinisang ubas. Ilang saglit lang at luto na ang braised beef. Ito na yung kanilang bestseller na putahe, ang kanilang pizza na may ubas. Red Cardinal yung ginagamit nila dito. So, Miss Grace, turuan nga ako. Unahin po lang natin maglagay po ng sauce. Dito, ikakalat lang natin. Ikakalat po natin yung sauce. Yun. Lagyan na to. Lagyan ng ham or bacon po. Isunod lang ang iba pang sangkap. Of course, wag po natin kakalimutan. Ano to? Kailangan marami? Hindi naman. Hindi naman po, pero mas masarap po pag, of course, mas marami po. Natitikman sila, no? Oo. Panghuli ang dahon ng basil at keso. Lutuin lang ito ng 15 minutes sa oven at pwede nang lantakan. Nahin natin tikman yung kanilang pizza.
Yan. Parang yung mga putsa natin na nilalagyan ng mga pineapple, yan. So parang ganun din siya na. Siyempre nagbibigay siya ng kakaibang lasa dahil ubas yung prutas na inilagay mo doon sa topping. So eto naman yung kanilang sinigang na salmon. Ang ginamit nilang pampaasim ay ubas. So tikman natin. Sarap! Tama sabi ni Miss Grace, pero medyo may kaunting tamis-tamis kasi nga yung nilagyan mo siya ng ubas. So masarap, kakaibang lasa. So ito yung kanilang braised beef. Ito, nakikita ko yung mga ubas. Ito, ay buo-buo nila nilalagay yung ubas. Ubas po ito eh. Tikman natin. Ay! Achieved ang lasa. Tingnan natin yung beef ko, ano lasa. Sarap. Good. Wait, there's more. Meron pa silang ibang produkto ng ubas. May wine, jam, jelly, at pickles. Bukas din ang farm at cafe para sa mga gustong matuto sa pagsasaka at pagninegosyo. More than the technical skills, kasi yan po natutunan na po nila sa school, Lomboy Farms, we're really after po yung values po, especially in terms of respect, professionalism, teamwork, and integrity. Yung po talagang gusto po nating ma-instill sa ating mga students para kahit saan po sila magpunta, ready po sila to face the world, the workforce, and ano pong mga challenges na darating po sa buhay po nila. Dahil sa ubas, boom na boom ang agritourism ngayon sa La Union. On the average po ngayon, on a monthly basis, nasa average po ng 100,000 ang kita po ng cafe. Okay. Yung legacy po ng father ko, parang nandyan na po siya. So parang tinutuloy na lang po namin bilang mga anak kung ano po yung maitutulong pa po namin dito sa komunidad at dito po sa pagpapalago po ng grape industry dito po sa Pilipinas. Mahalagang pamana ang mga ubas hindi lang sa isang pamilya, kundi sa buong komunidad. Maliit man sa paningin, gahigante naman ang hatid nitong kita at pakinabang.